Maglilinis pa lang ako ng bahay namin. So, makalat pa po. So, hinihintay ko pa kasing magising yung mga anak ko. Kagigising lang po ng dalawa. So, actually po, malinis naman po talaga ako sa bahay. Sadyang makalat lang ngayon kasi hindi pa nagsisimulang gumising ang mga anak ko. Ayan po. Ayan. So, ang daming kalat. Kailangan nating linisin. Maglinis ka na, anak. Dali, tulungan mo si mama. Ayan. Hinaan mo lang yung TV. Pulong pa yung kapatid. Tulog pa yung mga kapatid mo. Ayan po. Makalat pa ho ang aming kusina. Ayan. So, kailangan ko talaga maglinis. Dahil po sobrang kalat ng bahay namin. Ako, grabe. So, iniiwasan ko po dito yung mga daga. Ayan. Ayan. Pakain na natin to sa aso. Ayan. Linis na tayo ng bahay kasi pangit makalat ang bahay. So, kailangan talaga natin maglinis. Linis ka na, Isel, para matuto ka. Dapat po yung mga sulok-sulok ng bahay linisin natin kasi naglilipa na ang mga mikrobyo. Ganyan po ako maglinis ng bahay. Ayan. Bawat sulok nililinis ko yan kasi tingnan nyo, sobrang kalat. Pangit po kasi sa bahay yung makalat. Nabasag yung salamin ng ano namin. Pintana, kakabit ko yan mamaya. Hugas ako ng plato. Toothbrush ko sa mineral. Tapon na itong mga natirang mineral. Pag may mga natitirang mga na mineral na tubig sa bottle, hindi ko na ho yan ginagamit, pinaiinom sa anak ko kasi siyempre pinaglawayan na yan. Iniiwasan po natin yung magkasakit ang mga bata. Yung ganitong spam po, hugasan nyo po yan kasi yung bakterya. Tsaka to, pinapalitan to. Ayan. Every week nagpapalit ako ng spam. Kasi yung bakterya po eh. So, ginagamit ko po to, dishwashing liquid. Binili ko po to sa Dali. Suki na po ako ng Dali grocery. Lalagyan ko siya ng tubig para kasi masyadong mabula kasi ang mga ganyan. Hugas po ako. Pangit po kasi ang nahugasan sa lababo. Malaglag na. Tsaka yung mga anak ko, tinuturuan ko yan maglinis ng bahay. Kasi pangit naman kasi na kalakhan ng bata, makalat. Kahit mahirap ka lang ho, basta ang importante, maayos ka sa bahay. Kasi yung nanay ko, nung mga bata pa kami, tinuruan niya talaga kami maging masinop sa bahay. Lalo na sa mga gamit. Yan, tatay ko nag-uulyanin na. Katulad nito, nilagay lang yung kanin dyan. So, hugasan ko uli yan. Ang paghuhugas mo.
Hindi lang basta hugas lang. Then pagkatapos ko nito, tsaka ako magluluto. Luto. Magsishare din po ko sa inyo ng mga simpleng luto lang naman po na natutunan ko. Minsan nanonood ako ng YouTube, kumukuha ko ng mga idea para at least may matutunan ako kung paano magluto. Then yung minsan, yung mga natututunan ko sa YouTube, ina-apply ko yan sa negosyo. Nagtitinda po ako. Dati po kasi nagtatrabaho ko eh. Siyempre, wala namang pong yumayaman na empleyado eh. Pamasahe lang. Araw-araw ka papasok, yung pamasahe mo lang. Yung sweldo mo sa araw-araw. Na pagpasok, kulang pa. Magkano lang sweldo ko nung araw, nasa minimum lang. Kaya nakapag-isip akong magtinda ako. Kaso nag-pandemic, nagsarado din. Ngayon, unti-unti akong bumabangon. Para makarecover ako sa pagkakalugi ko. Ganun po talaga ang buhay. Habang may buhay, laban lang. Kailangan nating lumaban kasi lalo tayo ay may mga anak. Kailangan maging matatag tayo kasi ang ating mga anak sa atin humuhugot ng lakas yan. Hindi tayo kailangan manghina. Maging hands-on mother po tayo sa ating mga anak. Para at least kung nag-asawa sila, nagkapamilya sila, kung ano yung ginawa natin pagpapalaki, gano'n din yung i-apply nila sa magiging pamilya nila, magiging anak nila. Yan po, inugasan ko to eh. Kasi siyempre, iniinuman yan. Diba? Oh, makalat. Actually, ang daming daga dito sa amin. Araw-araw ho ako naglilinis. Ayan. Araw-araw ko ito nililinis. Kasi nga, yung mga daga, grabe. Ayan. Ayan, nakita niyo po yung mga daga. Grabe yan, oh. Tain ng daga. Araw-araw ho yan. Nakukonsumi ako. Konsumi ako sa araw-araw na paglilinis. Kaya ayaw ko pa naman na madumi ang lababo. Nandidiri po ako pagka ganyan. Bago tayo magpaganda, unahin po natin yung maglinis tayo ng bahay. Lalo tayo may mga anak na maliliit. Siyempre, pag hindi tayo malinis sa bahay, magkakaroon po tayo ng sakit. Una-una natin dapat pangalagaan yung kalusugan ng ating pamilya. Kasi mahirap po magkasakit. Di balik mahirap lang tayo, basta ang importante, healthy po tayo. Maging healthy po tayo. Pangalagaan natin ang ating kalusugan ng ating mga anak. Ayan. Sabi ko nga, kung magkaroon ako ng sariling bahay, gusto ko, kahit simpleng bahay lang. Importante, malinis, saka gusto ko may garden. Ayan. Saka hindi ganito yung pinangarap kong kusina. Simple pero yung unique siya. Magandang tingnan. Ang mga kasama ko sa bahay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. So, ito, ang hirap. So, naiinis talaga ako pagka ganyan. Ay, nabasag. Sorry naman. Ayan. Mantika. Ito, dishwashing liquid kasi ito. Doon to sa kabila.
Costco Downy. Ayan. Hirap po maging isang magulang. Sa umaga pa lang, gigising ako ng maagam, nagluluto ng almusal namin. Pag hindi kami nakapagluto, bibili lang kami ng pandesal sa labas. Bilang yung anak ko ng mga spaghetti dyan na tinitindang pang almusal. Ayan. So, tapos ko na itong linisin. Ayaw ko. Kinalakan ko po kasi talaga yung maging maayos sa bahay. Minsan kahit na may kasama ka sa bahay, hindi mo kailangan iasa sa katulong ang paglilinis. Kasi alam nyo bakit? Kasi mismo ikaw may-ari ng bahay. Diba? Alam mo yung routine mo sa araw-araw kung paano ka maglinis. Diba? Kasi kung kumuha na ako sabon, kasi naubos na, hindi na mabula yung dishwashing liquid, babanlawan ko na lang po talaga siya ng mabuti. Para at least diba? Kahit yung panganay kong anak, tinuturuan ko yun. Nahihikasa pero sabi ko sa kanya, huwag niya masyadong i-baby ang kanyang sakit. Kailangan niyang pangalagaan ang kanyang health. Kasi mas lalo siyang makakasakit kung i-baby niya ang kanyang sakit. Nilalagyan ko po yan ng mineral. Para sa mga anak ko kasi mahilig uminom ng tubig ang aking mga anak. Malakas uminom ng tubig. Maganda naman po yun sa katawan kasi yung ating toxic sa katawan, inilalabas niya. So, nakakatulong din yun upang matanggal ang bakterya sa ating katawan, yung mga sakit. Mga papayat po yung anak ko pero malulusog naman po, in fairness. Kasi bata pa lang sila, baby pa lang talagang as in, nag-breastfeeding ako talaga. Kasi sabi ng doktor, mas maganda daw po kasi ang breastfeeding. Mas nakakatulong palakasin at ang resistensya ng mga bata. Sa gatas naman, nung mag 2 years old sila, doon po sila pinainom ng powder milk, which is Bona. Bona po siya. Ito, pagkatapos yung gamitin tong spam, amin nyo siya, doon, lalabhan nyo. Kasi yung bacteria, mamaya papalitan ko na to, kailangan ko ng bumili. Kasi nga, luma na. Nakain ko ng aso namin. Kasi malaking tulong yun sa amin ng aso. Hindi taong bahay yan pag wala kami. Sa'yo nagbabantay. Ang aim ko sa YouTube channel ko po is yung magbigay ng mga kaalaman or idea na makakapulutan po ng aral sa mga tao. I-share ko lang po sa inyo yung mga idea ko na nalalaman ko rin po sa iba na ini-improve ko kasi yung sarili ko na marami pa akong mas matulungan sa buhay. Hindi lang po sa pagiging hands-on mother. Diba?
kusina dapat laging malinis. Siguro dumating ang araw na sensor ko. Hanap-hanapin ko pa rin yung routine ko araw-araw. Siguro yung paglilinis, pag-garden. Yan po siya ang tinuro ng aking nanay. So, next, yung kalan. Kalan namin, na yan, malagkit na sobra. Nagluto kanina yung special child kong anak. Nagluluto po yun. Titingin-tingin lang yun, pero wag ka. Nagkumukuha ng idea yun. So, natuto siya magluto. Pero prito nga lang po. Ayan. So, prito siya. So, ayoko ng dugyot na kalan. Ayan. Nililinis ko talaga siya. Ayan. Wala sa labat na. Hindi na malaman po ano yung gagawin. Maganda kasi yung kalan natin. Ayan. Hindi yan kamahalan. Actually, binili ito ng aking anak na panganay nung nagtatrabaho siya. So, bago pa lang. So, every time na magluluto ako, nililinis ko ito. Ayan. Nililinis ko siya. So, pinupunasan ko yung ilalim kasi madaga. Hirang magkaroon ng sakit sa daga. So, the next, ito naman.